So, meron nagtanong dito si Ma'am Reggie Claro. Hi Mi, ilang buwan na po ninyo nag-take ng barley Mi? Ako din may bukol sa breast Mi, hoping masagot po ang comment ko, hashtag Maricar. So ako, uminom ako ng barley simula nung nalaman ko nagpa-check up ako, meron akong PCOS. At saka, prior to this, alam ko nang may bukol talaga ako sa breast ko. Pero, yung mama ko kasi, nagkaroon din ng ganito, umiiyak siya nung nalaman niyang nagkaroon ako ng bukol nga sa breast ko. So, ang ginawa niya, sabi niya, kung hindi lang daw talaga ako mapili uminom ng mga herbal, yun yung nakatulong sa kanya. Kay mama dati dito, mga maliliit, tas lumipat sa kabila. Sa akin is dito lang, pero malaki. Kaya sabi ni mama, kung hindi ka lang maarte, siguro matutulungan ka niyan, kasi sa akin nawala. Kay mama kusang nawala. At guys, prone talaga sa mga ganito yung mga kababaihan. Kapag nag-edad na ng 42 pataas, yan na po yung delikado. Kasi yung edad mo ay kapag may ganyan ng problema, kailangan na siya, ipapatanggal. Kasi prone to breast cancer ka na. Correct po. Yan po yung sabi ng doktor sa akin. So, for me lang ha, ang dami ko na kasing operang nadaanan. CS sa pagkapanganak, tapos meron pa akong, doon sa kilid, appendicitis. So, si mama at ako, ayoko nang maoperahan. Kung nagka-opera man lang ako, pampaganda sa ilong ko lang. Pero yung mga dito sa katawan, wala. Yung regarding sa health, ayaw na ni mama. So, I decided na kahit I really don't like the lasa ng barley, ay uminom ako ng barley. And this barley is my own brand. Pwede naman kayong magbili ng kahit anong barley na gusto mo, pero sa akin, namamahalan kasi ako. Yung iba networking kasi yan. Mura lang yung bili niyan. At saka, ang source niyan is mostly New Zealand, Japan, and saan pa nga, Australia. Okay? Yan yung mga kilala. Pero madaming ng mga sources ngayon, depende na kung saan kayo maniniwala. Basta etong sa amin na barley, etong brand ko na barley is 399 sachets na. Pwede kang uminom ng umaga, empty stomach, 30 minutes ka bago kakain, or pwede ka rin uminom ng twice a day before ka matulog. So ako, natulungan na ako sa PCOS ko. Yung sa breast ko naman, ang update niya, 'di ba kasi every after 6 months akong nagpapa-breast ultrasound. Okay, as per checking nung sa huling 6 months na ang balik ko kasi next June. Nung sa huli, sabi ni doc na other doctors na napuntahan ko, they really suggest na ipatanggal. And I really don't like the solution na ganyan. Kasi parang feeling ko, pinaperahan lang ako or what. Kasi meron akong kasama sa sayaw na yes, pareho kaming may problema sa breast, but after operation is kumalat lang at bumalik ulit. So parang delikado kasi siya pag malignant eh. Yung sa akin kasi is benign. Benign or benign. Depende na yan sa inyo kung paano nyo yan i-pronounce. Basta yun na yun. Yung sa akin, siya gumagalaw, which is good thing. Pag hindi, delikado. Pag malignant din, ibig sabihin, pag inoperahan yan, possible mawawala yan. Kasi, kahit konting ugat lang na matamaan ng doktor, kakalat yan, at mas magiging worst yan. So, sa akin, good thing is hindi. So, yun nga, ang sabi sa akin, nung nagpa-breast ultrasound ako, ma'am, wala namang problema. Hindi naman siya kailangan talaga ipatanggal. Pero, pag meron ng mga malignant issue dyan, kailangan na talagang tanggalin yan. Pero as of now, every 6 months lang talaga tayo imomonitor to para makita natin kung may malignant na ba, kailangan na ba siya ipatanggal, and good thing, hindi naman po. At dahil sa pag-iinom ko ng barley, siguro kung hindi pa talaga ako maarte, iinom pa ako ng mga kahit anong tanim-tanim dyan, mas makakatulong siya. Kaya nga lang maarte ako. So, ayun lang yung masasabi ko sa inyo. Kasi ang dami na din natanong, eto ba daw ang nakatanggal dun sa sa PCOS? And yes, eto po yung nakatulong sa PCOS ko, kaya nabuntis po ako ngayon. O, 'di ba? Simula nung nalaman ko na nagka-PCOS ako, nagpa-check kami, kasi plano na kasi namin, by 2025, magka-baby na. Mga May ata nung month na yun, tas nagulat ako, hala, may PCOS ako bigla. So, sabi ni mama, continue ka inom ng barley. So, continue ko inom ng barley kahit hindi ko, nakikita nyo naman yung mga video ko dito na ina-upload na diring-diri ako. Pero wala akong choice. Kailangan ko yung tulong ni Barley Girl. Or else, ayoko nang mangyari yung hindi pwedeng mangyari kasi may anak pa akong binubuhay. May anak pang umaasa sa akin at may binubuo pa kami ngayon, which is kinasaya talaga ni Habi ng bongga. Akala niya prank lang kasi pinrank ko siya dati. Anyways, nasa sa inyo na yan. At saka, have faith lang. Pray kayo always and exercise and matulog ng 8 hours, yung productive yung day nyo. Yan, nakakatulong din yan siya. More on water. Huwag kayo kumakain-kain ng mga bawal in general. Kasi sa mga may breast po, bawal po yung may mga taba.
chicken skin, chocolate, yung oil sa chocolate, yung ulam na ang dami, yung oil na nakakalansa, yung mga ganun. Ano pa ba? Beef, kasi hindi na-identify yung taba niya. Actually, iba-iba yung mga recommendations ng doktor na bawal kainin. But in general na yan, kahit wala ka pang sakit, girl. Huwag ka talaga basta-basta kumakain ng mga, kasi naniningil na yung mga guys, sakit natin kapag mga nasa 40s, 50s, ganun. So, huwag mo na antayin na singilin ka na, girl. Huwag mo na utangan yan. So, exercise kayo. Hindi ako may exercise, pero payat ako, girl. Pero sumasayo ako, and that's part of my exercise na din. So, sa iyo, Ma'am Reggie, sana nasagot ko yung yung tanong mo, and sana ikaw din ay matulungan soon. Be consistent ka lang and hanap ka ng mas makakamura. More on networking na kasi yung barley ngayon. Kaya kung napapansin nyo, bakit ang mahal-mahal yung isang sachet lang? Bakit ang mahal? Networking nga. That's how business works. So, ayun lang, and bye!